Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Ina ng nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon, hinamon ang mga paunahing suspect na magsalita na kung wala silang itinatago kaugnay sa pagkawala ng kanyang anak. Ayaw nilang magsalita. Bakit? Kung sila ay walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita? Ang sabi ng ina ng beauty queen na si Rose Camilon na ang tinutukoy ay ang suspect na si Police Major Alan De Castro at ang kanyang driver na si Jeffrey Magpantay. Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sino kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago o haharapin ko kayo, tanungin niyo ako. Wala naman siyang sinasabi kahit ano, she added. Nagpatuloy ang preliminary investigation sa pagkawala ng nakakabatang Camilon nitong Miyerkules sa Hall of Justice sa Batangas City, kung saan nakatakdang magsumite ng kanilang reply affidavit ang kampo nito at ang Criminal Investigation and Detection Group or Calabar Zone. Matatandaang noong January 9 ay nagboluntaryong sumuko si Jeffrey Magpantay sa Balayan Municipal Police Station para maging handa sa investigasyon ayon sa pahayag ng mga otoridad. Sinabi rin ni Rose Manguera Camilon na nabigo siyang makausap si Jeffrey Magpantay nang pumunta siya sa himpilan ng pulisya noong Enero 10. Hindi naman siya kumausap, hindi naman din kami hinarap, ayaw makipag-usap, ani Rose Camilon. Kinwestiyon niya kung bakit wala pang pahayag sina Magpantay at De Castro sa kanilang nalalaman tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Ewan sa kanila kung ano ang nila, kung ano ang meron sa kanila. Bakit ayaw silang magsalita? Diba kung wala ka naman talagang tinatago o kahit sino pwede mong harapin, pwede kang magsalita, kahit ano ang pwedeng itanong sa'yo, ani Rose Camilon. Sinabi ng nagdadalamhating ina na napanaginipan niya ang kanyang anak noong gabi bago siya pumunta sa opisina ng piskal. Kagabi napanaginipan ko lang siya, umuwi siya sa bahay, nasa bahay na siya. Ang sabi niya lang sa akin, tanda ko, ina, nag-loan ako. Yun ang tanda kong sinabi niya sa akin na normal sa panaginip na nandun na siya sa bahay, ani Rose Camilon. Umaasa ang pamilya na ang investigasyon ay ang susi para malaman at makita nila ang kinaroroonan ng kanilang anak. Ito na ang pangatlo naming pagpunta dito. Lagi kong hinihiling na sana'y magkaroon ng kaliwanagan, ang sabi pa ng ina ng beauty queen. Desidido rin silang ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Itutuloy ho ito. Hindi ho po pwede na hindi ito dahil wala ho ang aming anak Hindi pa ho namin siya nakikita. Hindi namin alam, wala kaming alam, ani Rose Camilon. Lumabas siya, magsalita siya kahit kay Magpantay. Yan ang kailangan nilang gawin. Ang paghahamon ni Rose Camilon kay Police Major De Castro. Matatandang dumulog at muling nagpatulong ang pamilya ni Catherine Camilon sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo na Wanted sa radyo noong Huwebes, January 11, 2024. Naibahagi ng pamilya ni Catherine Camilon sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo na sinubukan nilang kausapin si Jeffrey Magpantay. Gayunpaman, tumanggi daw itong harapin sila. Hindi din daw nila nakita ng personal si Jeffrey Magpantay at wala daw silang magagawa dahil karapatan daw niyang tumanggi kung ayaw niyang makipag-usap. Matapos nilang mabigo na kausapin si Jeffrey Magpantay, napagtanto niyang parang gusto lang daw nitong maisalba ang kanyang sarili, kaya siya sumuko. Ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig man po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa lumut na sumurente kay Major Ballesteros. Ano pong reaksyon nyo, ma'am? Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa Balayan si Magpantay. Para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya. Okay. Sa kaso. Alright. Pero hindi ho kayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap po itong si Jepoy? Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Opo. Nag-usap po kami. Opo.
doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver Hindi nga po siya. sir. Never niyo pa siya nakita. Nalaman niyo na lang nung lumutang siya na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin. Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya. Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Nung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po eh, hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun. Okay po yun. Kung ayaw niya makipag-usap sa inyo, karapatan niya yun. Yun nga lang, nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malinis ang kanyang konsensya, kahit na baliktad rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare pa rin yung sagot mo consistent. Wala kang kinakatakutan, di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa. Di ba? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan para yung ang inaasahan po namin yung talagang siya magsalita kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. Yun nga lang, ang akin lang pong kinalulungkot, nandun na rin lang kay Major Ballesteros yung tao. Tinanong man sana kung ikaw ay sumuko at sa iyong palagay or para sa iyo ikaw ay inosente, willing ka ba magpa-lie detector test? Sana po tinanong yon. Wala namang masama, wala namang mawawala kung tinanong yon. Pwede naman siya sumagot ng hindi, pwede sumagot na oo. At least base doon sa kanyang sagot, then kayo na hong bahala i-process yung kanyang sagot kung ano man yung halaga ng sagot na yon, di po ba? Opo. Kaso hindi nga po natanong. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa-pulis ang involved, medyo binibaby. Opo, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon. Sabi po hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ambueltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko nung pulis. Tama nga naman po. Hindi po pwedeng pilitin kung ayaw niya. Di ba? Karapatan niya po yun. Yun nga lang, nakakalungkot na sabi ko ulit, the second time, hindi tinanong nung si Medyo, nandun na rin lang, willing ka pa magpa-lie detector test. Tapos, depende sa sagot niya. Kung sinabi niya, ayaw ko, bakit ayaw mo? Wala naman masama. Hindi mo na siya pinipilit. Basta't ayaw ko lang. O at least, yung mga question and answer portion, pwedeng isumiti kay ma'am. Kay Mami Rosario, kay Daddy Relmer at Ma'am Ching Ching. Yun yung sa akin. Okay, sige po. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon nyo doon po sa mga napakinggan nyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito,
para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga o kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, ma'am, halimbawa, nagdili-dali ang ating kapulisan all of a sudden, okay? Dadalhin ko po ito sa Senado in aid of legislation. Maimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-matching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw, malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, ma'am ha. From time to time, usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer at Ma'am Ching Ching. Thank you so much po, Senator. Okay. Kumusta naman po kayo, Ma'am Ching Ching naman? Okay naman po. Naghihintay pa rin po ng resulta po sa kaso po ni Catherine. Wala po kayo natatanggap na mga tip whether from people na kilala nyo o sa mga hindi nyo kilala, basta na lamang nagpadala ng mga tip sa inyo, nagsasabing meron akong alam, ganito yung nangyari, ganon. Wala ho ba mga nag-volunteer? Wala po. Okay, sige po. Kung sakali man dumating yung time na meron po nag-volunteer ng mga information, agad-agad po, makipag-ugnayan kayo kay Colonel Jacinto Malinaw at napakagaling naman po itong si Colonel Malinaw and I'm sure mapoprocess po na maayos yung mga ebidensyang may babato nyo sa kanila. Okay? Opo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Maraming salamat po. At least medyo may konting breakthrough dito. Opo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.